From this to this. Hello mga kachika! Kamusta na kayong lahat? Welcome ulit sa aking simpleng kwento sa araw-araw. Kung nakikita nyo ako ngayon, nakaupo lang dito sa aming lumang bangko. Tahimik lang, payapa ang paligid. Minsan kasi sa sobrang abala natin sa trabaho, sa gawaing bahay, sa paghahanda ng mga content natin, nakakalimutan na nating bigyan ng oras ang sarili natin. Ngayon, ito muna ang gagawin ko, magpahinga sandali at alagaan ang sarili ko. Kahit sa ganitong simpleng paraan lang. Alam nyo ba, ang ganitong mga sandali, yung walang nagmamadali, walang kailangan tapusin agad, ito yung mga bagay na talagang nagpapakalma sa atin. Nakikita nyo yung ginagawa ko ngayon? Naglilinis at nag-aayos lang ako ng mga kuko sa paa. Minsan napapabayaan natin ito kasi lagi tayong nakatayo, naglalakad, nagtatrabaho, pero kailangan din nating alagaan ang bawat parte ng ating katawan. Yung lumang bangkong ito, dito na ako lumaki. Dito kami nagkukwentuhan ng pamilya ko. Dito ako nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw. Yung berdeng sahig, yung rehas, yung mga puno sa labas, lahat ito ay bahagi ng aking tahanan. Bahagi ng aking kwento, yung simpleng basket na yan, gamit na gamit ko sa mga gawain sa bahay. Walang masyadong luho, pero punong-puno ng alaala at pagmamahal. Marami sa atin na naghahangad na magandang bagay ng malalaking tagumpay at tama naman iyon. Pero, huwag nating kalimutan na ang tunay na saya ay nasa mga simpleng bagay din. Kung pagkakaroon ng oras para sa sarili, yung makapagpahinga ng walang iniisip na problema, yung makita ang ganda sa paligid natin. Kahit sa simpleng beranda lang, minsan kailangan nating huminto sandali para mas may lakas tayong harapin ang mga susunod na araw. Bilang content creator, alam ko na kailangan nating laging may maibahagi, laging may bagong gagawin. Pero hindi masamang ipakita rin natin ang totoong buhay natin. Yung mga sandaling hindi tayo nagpapaganda, yung mga simpleng gawain na nagpapakita kung sino talaga tayo. Kayo ba? Kailan kayo huling naglaan ng oras para sa sarili ninyo? Yung hindi para sa ibang tao, kundi para lang sa inyong kapayapaan. Sana huwag niyong kalimutang mahalin at alagaan ang inyong sarili. Kasi kung maayos kayo, mas maibibigay nyo rin ang inyong buong pagmamahal at lakas sa mga taong nasa paligid nyo. Ang ganitong eksena, simple lang. Walang masyadong eksena pero ito ang buhay natin. At naniniwala ako na marami sa inyo ang makakarelate dito. Sa ating mga simpleng tao, sa ating mga nagsisikap araw-araw, kayo ang inspirasyon ko kung bakit patuloy akong gumagawa ng mga ganitong vlog. Alam nyo ba, minsan habang ginagawa ko ito, napapaisip ako gaano ba kadalas nating pinapansin ang maliliit na bagay sa atin. Yung mga paang ito, sila ang nagdadala sa akin kung saan-saan. Sa pagpasok sa trabaho, sa pagbili sa palengke, sa pag-akyat at pagbaba ng hagdan araw-araw. Ilang libong hakbang na ba ang nagawa nila para sa akin. Kaya naman maliit na bagay lang na alagaan ko sila kahit sa ganitong paraan lang. Hindi kailangang mamahalin ang pag-aalaga sa sarili. Hindi kailangan magpaspa o bumili ng mamahaling gamit. Minsan, ang kailangan lang ay umupo ng tahimik, huminto sandali sa pagmamadali, at bigyan ng atensyon ang sarili mong katawan. Dito sa bahay, sa lumang bangkong ito, walang ibang maingay kundi ang huni ng mga ibon at ang hangin sa mga puno. Wala ring dala-dalang abala ang cellphone, puro katahimikan lang. Naalala ko nung bata pa ako, ganito rin kami ng nanay ko. Sabay kaming uupo dito, tutulungan niya akong mag-ayos ng kuko habang nagkukwentuhan kami tungkol sa kung ano-ano. Ngayong malaki na ako at abala na sa buhay, minsan nakakalimutan ko na yung mga simpleng sandaling iyon.
Kaya tuwing may oras ako, sinisikap kong ibalik yung pakiramdam na iyon. Yung payapa, walang alalahanin, at buhay na buhay ang pagmamahal sa sarili at sa pamilya. Yung basket na nakikita niya sa tabi, dati pa yan ng lola ko. Ipinamana niya sa akin kasi alam niyang masipag ako at madalas gamitin sa gawaing bahay. Kahit luma na, kahit hindi na kasing kintab ng mga bago, maingat ko pa rin inaalagaan. Ganon din tayo, hindi man tayo perpekto, hindi man tayo laging maayos, may halaga tayo at may kwento tayong dalang-dala. Dito na muna tayo sa ating kwento ngayong araw. Sana may natutunan kayo o kahit paano ay napakalma kayo sa aking kwento. Huwag kalimutan magpahinga, alagaan ang sarili at pahalagahan ang bawat simpleng sandali ng inyong buhay. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Huwag kalimutan mag-follow, mag-like at mag-share para sa susunod pa nating mga kwento. Ito po si Queen Magnus, nagpapaalam. Mag-ingat kayo palagi. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and share, and subscribe.